Sa pangalawang pagkakataon, muling nagsagawa ng Operasyon Baklas ang mga kinatawan ng Comelec Baguio noong Biyernes, March 28. Dito, hindi sinanto ng mga kawani ng Comelec ang mga posters na ikinabit sa mga pampublikong lugar. Unang inikutan ng grupo nila Comelec Baguio Election Officer Attorney John Paul Martin at ni Comelec Cordillera Regional Director Attorney Julius Torres ang kahabaan ng military cut-off. Dito natagpuan ang mga campaign stickers na idinikit sa mga poste ng kuryente, pero pinagtatanggal ito gamit ang mga gunting. Nang mapunta sila sa kahabaan ng Camp 8 Cannon Road, halos mapuno ang buong bakod na ito ng mga posters. Dito, wala silang oras na sinayang sa pagtatanggal ng mga ito. Pero isa sa mga hindi ginalaw ng Comelec ang mga posters na inilagay sa mga pribadong lugar. Isa sa mga may-ari nito, si Tatay Abe. Kaso, hindi ito natuwa sa pagkakalagay ng mga ito. Nagpaalam. Kaya lang sinabi ko na ayusin naman nila yung pagsabit. Kaya hindi ganyan na nagtatapalan sila. Sabi ko, makita mo naman ang pangit tignan. Dami na, nag-proliferate na sila lalo na sa mga private places, no? And kung titignan mo yung mga nabaklas nating posters, meron din mga local candidates na nag-violate ng ating campaign rules. Ayon sa Comelec, marami pa rin daw ang hindi nakinig sa kanilang mga panuntunan at pakiusap kahit ilang beses na nila itong ipinanawagan. Designated area by Comelec is within the vicinity of the barangay hall. Ang kandidato natin should set up structure there kung saan doon ididikit yung mga posters nila. Hindi yung barangay hall ang didikitan nila. Ito kasing ginawa natin is just to prove sa ating mga kandidato na seryoso ang Comelec sa pag-implement ng ating Fair Elections Act, especially yung mga patakaran natin sa campaign materials, ng mga posters. Medyo kung napansin din ninyo, may kahirapan talagang mag-conduct ng Operation Baklas. Kung titignan mo, it's about 2 hours tayong nasa kalsada. It's practically 2 kalsada lang din na napuntahan natin. Ganun na inabot. And ang dami na natin nakuha. Maliban dito, karamihan din sa mga campaign materials ay gawa sa single-use plastic na paglabag sa utos ng Comelec sa paggamit lamang ng biodegradable materials. Yung mga nakuha natin na tarpaulins and plastic is, there's still a possibility na pwede pa rin natin ma-recycle yung mga yan. So, siguro we need yung mas malinaw sigurong guidelines. But as of now, ang basic policy natin is dapat ang mga gagamiting campaign materials are recyclable. Sa tala ng Comelec Baguio, umabot sa 655 na campaign posters ang kanilang nabaklas noong Biyernes. 423 dito ay posters ng mga tumatakbong party list, habang 123 naman dito ay mga tumatakbong senador. 109 naman dito ay posters ng mga tumatakbo sa lokal na posisyon. Bibigyan ng warning ng Comelec ang mga lumabag sa pagpapaskil ng kanilang campaign materials na wala sa tamang posting areas. Pero kapag naulit ito, susulatan na ng Comelec ang mga kandidato para tanggalin ang mga ito sa loob lamang ng 3 araw. Kung magkataong mabigo sila rito, papadalhan sila ng Comelec ng show cause order na posibleng mauwi sa disqualification case. Maliban dito, pinaalalahanan din ng Comelec ang mga kumakandidato na sundin ang Silent Night Ordinance ng Baguio, lalo pat kaliwat kanan na rin ang paandar ng mga nangangampanya. Nanliligaw ka, di ba? Tapos biglang naiingayan yung nililigawan mo. And what will happen? Tinututukan din ng Comelec ang iba pang klase ng pangangampanya, lalo na sa social media. Charles Nicolimon, RNG News.